Hello mga sisas, ang ating Mima Akla at kung ano pa man ang tawag ni Jarn. For today's video, nakahanap na naman tayo ng coffee shop na pagtatambayan natin kung saan magagawa natin yung ating virtual assistant task and a lot of things. For me, this is by far the best coffee shop na napuntahan ko because it's coffee project in collaboration with Fully Booked. Ang daming mga libro na pwede mong ma-access, pwede mong basahin for free. This branch is the one in Evia. I also love the fact na napakalakas ng internet connection or signal sa mall. But since magtatambay tayo dito sa Cafe Project, then bumili rin naman tayo ng product or ng food sa kanila. Well, actually, I bought coffee and cake. Dito, one receipt is fine because, again, the mall's Wi-Fi connection is really strong. Doon ka na lang kumabit after, hindi sa tao. Overall, I'm very satisfied with my experience dito sa coffee shop, Coffee Project, Fully Booked. Hello mga sisas, ang ating Mima Akla, kung ano pa man ang tawag niyo dyan. Another VA diary. To trust or not to trust. Alam nyo, I have short experience pa rin naman sa pag-VA. Nakaka-4 na clients pa lang naman ako. And so far, siguro sa 4 na yun, sa isang client lang talaga ako, I can tell na, or I can say na wala akong naging problema sa mga katrabaho ko na Pilipino. Regardless of the race, I think it will be safer kung hindi ka magtitiwala. Pero based on my experience, kung sino pa yung kapwa Pilipino, yun ang magkakabagsak sa'yo. If you would trust them, make sure you're ready for the consequences or the aftermath. Hello mga sisas, ang ating Mima Akla. Kung ano pa man ang dyan. This is the 13th episode, episode talaga, no, ng ating VA serye. So, kung gusto nyo mapanood yung mga previous videos ko where I talk about tips and tricks, ano bang nangyayari sa pag-VA, so on and so forth, please feel free to watch them. Today, we'll focus on the screenshot above. This is from Upwork. I posted this one in my social media and marami nag-reply. So, yun, nakahanap naman ako ng i-refer ko. This is the information I got when I received the invitation from a job post or from a client. So this one I declined, but I referred another freelancer. So when I posted this, I still got a lot of questions na dito lang naman din talaga makahanap yung sagot. No? Let's go over it. So tanong sa akin, ano ba yung task na kailangan ni client or gagawin for the client? Ayan po ang sagot. Andito yung details. Though hindi pa yan lahat kasi this is just like an overview ng task na gagawin mo. But at least you have an idea kung saan magre-revolve yung mga task na gagawin mo for the client. Second question na na-receive ko is, pwede ba to sa walang experience? Ito po yung sagot sa taas po. Ayan, dito, no? Nakalagay, experience level is intermediate. So, hindi po siya pang entry level. Next question was, magkano ba yung rate na binibigay ni client? So, ito rin po yung sagot. Nandito rin po yung sagot. Bali, range yung binigay ni client. It's from $3 to $8. So, I assumed na kaya siya naka-range just because it really depends kung ano yung experience ng applicant. So, depende na yan sa negotiation after the interview. Next question was, pwede ba part-time yan? Kasi meron akong job dito. Meron talagang full-time job, ganyan. So, the answer is, this is a full-time job po. Nakalagay dito rin sa site na more than 30 hours per week. And that's already considered full-time. Isang bagay na natutunan ko sa pag-BBA, kasi 1 year na rin naman ako nag-BBA, no? Basa muna. Basa muna bago tanong. Kapag wala doon, sa tingin mo wala doon yung sagot sa tanong mo, then that's the time you raise the question. Hello mga sisas, mga ating Mima Akla, kung ano pa man ang tawag niyo dyan. For today's episode, diba? So it's 14th episode na ng ating VA Diary. So for those of you who have not seen my previous videos, para lang magkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na sa pag-VA, might as well check yung mga naunang pang videos. Today, sasagutin natin ang tanong na pwede po bang
mag-apply as VA kahit walang experience? Diretsahang sagot na, yes, yes po. Pero, you have to be ready of these two things. One is the competition, the market competition. Labang ang may experience na. So, what am I saying? What I'm saying is, kapag no experience ka, oo, pwede kang makaland ng isang job or ng client, but maybe it's gonna take time. It's gonna take longer. Kasi ako, nung first time kong mag-venture dito sa pag-VA, alam ko na mababakante ako, but I never expected that it's going to be 6 months bago talaga ako nakakuha ng job sa VA world, of course. 2, rate. So, pag sinabi mong rate, yan ay may kinalaman sa sahod. And most of the time, ang rate dito is per hour. Kapag wala kang experience, I'm telling you, magugulat ka lang pag nakita mo actually yung mga job posting, hanap nila, architect, mga engineer, pero magkano yung yung starting rate? $3. Actually, $3 is really low. But you know what? It's shocking to know na merong nagbibigay ng $1.5 per hour. Sobrang baba po nun. Pero again, kung ang gusto mo ay makakuha ng experience, go for it. Para lang may mailagay ka sa resume mo and magagamit mo yun pag nag-apply ka the next time around or gusto mo makakuha ng another client. Or, tanggapin mo yun kasi matagal ka ng bakante. So, kaya hanggat maaari, huwag mo papakawalan yung job na meron ka unless nakahanap ka na talaga ng kontrata mo sa pag-VA. Lagi kong sinasabi yun sa mga nagtatanong sa akin at humihingi ng advice sa akin dahil gusto nilang mag-VA. Kasi, kapag wala kang trabaho for the longest time, miski siguro $1 per hour, papatusin mo na eh, no? Kung tanggapin mo, that's your preference. So, I hope this video will help you think about the things you have to consider bago mo talaga itry i-venture yung iyong path dito sa pag-VA. So, good luck everyone! Hello mga sisters, mga ating maakla. Kung ano pa mga tao nyo dyan. For today's video, this is our 15th episode for our VA diaries. And today, I'll give you an example of a bait job post wherein most probably you'll end up being scammed. So once again, I saw post like this. And today, i-identify natin ang red flag ng post na to. 1. So sabi niya dito is, it's a part-time job, pero ang gagamitin mo ay mobile phone. Sa VA, sa pag-freelance po, ang task po ninyo, whether it's part-time or full-time, gagawin po yan sa isang laptop or desktop. So, any computers. So, dun pa lang, magdalawang isip na kayo. 2 is yung word na stable. I assume na ginamit niyang stable na yan para mahikayat or ma-entice yung mga applicants to really, apply for this job. Now, legit work from home jobs, legit VA jobs or freelancing jobs, ang i-highlight po nila is yung benefits na makukuha ninyo, whether it's statutory benefits or may incentives ba yan, and so on and so forth. So, sa word na stable, dalawang isip ka na. The third one is yung 3,000 to 10,000 every day. In a week, in 5 days. Pero yung sabihin mo in a day is makakakuha ka ng at least 3,000. Siguro posible ito sa appointment setting or sa any sales type. Pero yung daily na masisecure mo yung 3,000 to 10,000, it's too good to be true. Fourth one is the post itself. Kung ang post po ay ganito lang, walang nilalagay kung anong klaseng task ang gagawin, and yung qualifications, hindi rin nakalatag kung ano-ano pang mga kailangan, wag na lang po ninyo itong applyan. Siguro sa una, yes, kikita kayo dito kasi I have seen this many times already and totoo, may mga kumita sa first few recharge kasi nagre-recharge kasi ito, basta pag nakita kayo ng ganyan, magre-require kayo na maglabas ng pera. So paalala lang, any legit jobs sa VA or sa pag-freelancing, hindi po dapat yan nanghihingi ng pera sa inyo bago kayo makapag-start. Ingat din po tayo sa mga a-applyan natin. Hindi po karakay porket nakita natin na madaling, ito kasi isa sa mga pinakamadaling way para kumita. Pero yung nasa una ka lang kikita dyan. Sa susunod wala na scam ng around 100,000 and parang mabubuang na daw sila and everything. So kaya nga I'm maximizing my platform to spread awareness na rin kasi nagsimula rin naman talaga ako sa job hunting and it took me some time to really land a job. So sana makatulong sa inyo yung mga videos ko and for this one, please, huwag na po tayong magpaloko.
Good luck! Hello mga sisas, mga ating Mima Akla at kung ano pa man ang taong niyo dyan. Today is our 16th episode for our VA Diaries. So here's a screenshot, tinatanong niya kung is it okay lang ba na $85 daw a month ang remuneration niya as an executive assistant. Ang sabi niya rin na first client niya to sa Upwork. Let's talk about this. Nag-check ako ng mga comments dyan kasi akala ko yung $85 is like baka typo lang, baka $850 talaga yan a month. Pero hindi. So $85 talaga siya. Super lowball po yan. Now, meron kasi mga incomplete details dito sa tanong na to. Like, first, yung $85 na yan, part-time ba yan or full-time? Tapos, ang ginamit niyang term dito is remuneration rather than the salary. Pag salary kasi yan, ibig sabihin base pay. Tapos, pag sinabi mong remuneration, pwede kasi yung base pay, plus meron pa yung mga incentives na kasama, etc. Being an executive assistant is actually one of the highest paid niches sa pag-VA. So kung ang tanong na dito is how much ang ideal na working hours per week sa ganyang rate? $85 is equivalent to 10 to 22 hours. Depende sa rate mo, so kung weekly, max 5 hours ko lang dapat. So, kulang yung information dito. May mga dapat follow-up questions pa. Pero kung sakali man na ikaw po ay binigyan ng $85 per month na sahod, super lowball po. Huwag nyo na pong tanggapin. Kahit first timer kayo, huwag nyo na lang pong tanggapin. Hello mga sisas, mga ating Mima Akla. At kung ano pa man ang tawag nyo dyan. This is a new episode. It's the 17th episode of VA Diaries. And today, I saw another post again na I think would be interesting to talk about. So let me share it with you guys. So dito, ang tanong niya is, okay lang po kaya na $1 an hour po ang kanyang rate and 8 hours a day yung kanyang work. So meaning full-time ang sinign up niya. No interview, no contract, and then newbie siya, first client niya to, second day niya sa job. So sagutin natin, huwag naman patumpik-tumpik pa. Kung sa akin po, yan ay tatanggapin ko. Yan ay okay lang. Pero, I think dalawa lang talaga yung kaya kong i-mention. One, hindi para magstay lang ako ng iisang client lang or sa client lang na to. I'm pretty sure na kaya niyang gawin ang task na to in few hours. So, sa 8 hours na yan, kayang-kaya mo pang kumuha pa ng isa pang client. Wala ka naman pating kontrata dyan sa client na yan. So, you don't have to worry about breaching any contracts at all. Second, tatanggapin ko to kung weekly itong magpapasahod. So, mind you guys na sa VA world, hindi perfect ang mga bagay-bagay. So, may mga nangyayari dyan na tinatakbuhan ka ng client. So, dahil super konti lang ng task na to, I feel, siguro ang ikakatakot ko is baka takbuhan ako nito, matapos ko yung mga task or matapos na ma-meet ni client yung task na expected niya from you. So, I would rather have like a weekly sahod payout dito sa client na to. Pero talaga mga clients na nag-iiska po na hindi nagbabayad. So, we wanna avoid that. We wanna be fair. Actually, $1 is not fair. But again, kung newbie naman, at magiging maganda to sa resume mo, moving forward, pag naghanap ka ng another VA job, at least, hindi ka na sa newbie bucket. Ganon. So, anyway, thank you so much for supporting my videos. For those of you na hindi pa nakakaland ng job sa VA world, don't worry, darating talaga yan. So good luck everyone. Hello mga sisters, mga ating Mima Akla. At kung ano pa man ang tao ngayon dyan. For today's video, it is our 18th episode of our VA Diaries. Today is I'm gonna give you another example of too good to be true job post. This post was like reshared and binanggit dito nung nag-share na isa siya sa mga nuloko. Example, ito, $1,000 every 7 days. So, weekly, may $1,000 ka. So, convert mo yan to peso, that is what? 57,000 weekly. Do you really think it's possible? Hindi mo pa masasabi yan. Until, check mo, ang sabi niya dito, na this does not affect your daily job because it's a side job. So, meaning, part-time pa lang yung binabanggit niya. And, kikita ka ng 56,000 or 57,000 in a week? Wait, there's more. 2 to 3 hours ka lang daw mag-work. And you'll end up 57,000 pesos weekly. Okay, sabihin natin, sige, bago ka sa pag-a-apply, first time siguro mag-apply,
or first time mo sa pag-VA na masyadong mataas ang tingin mo sa mga sinasahod ng VA, that's fine. Pero guys, look at the task that it's asking. Sabi niya, kailangan niya ng office assistant na mag-advertise and manage the properties for rent online. Does that sound worth 57,000 2 to 3 hours daily? So, ano bang mangyayari kapag pinatos niyo yung ganitong klaseng job posting? Ginagawa po dyan is that hihiramin nila yung account mo kasi for sure, or malamang, okay, huwag natin sabihin for sure kasi hindi naman tayo yung mismong client. Pero malamang sa malamang, yung account niya is naban na dahil nagpo-post siya ng mga ganyang klaseng ads. So sa marketplace po, nababan po ang mga ganyang klaseng ads or job posting. Maraming mga things ang hindi mo basta-basta maipopost sa marketplace. At isa dyan is yung mga realty or real estate. So, 2 things ang mangyayari pag kinagat mo to. Una, mababan yung account mo. Pwede kang maban sa Facebook. Pangalawa is, hindi ka mabayaran. Sayang yung effort mo. No? Kahit naman sabihin mo 2 to 3 hours yan daily, marami ka nang magagawa. Naiintindihan ko na we badly need a job. Pero, again, I'm telling you, yung mga ganitong klaseng posts, you'll end up being scammed talaga. We wanna avoid that. So, good luck dun sa mga yung job hunt. I really hope na makahanap na kayo ng client ninyo. Please avoid dito sa mga klaseng mga posts. So, good luck everyone. Hello mga sisters, mga team Mima Akla. At kung ano pa man ang taong yun dyan. Today is our 19th episode for our VA Diaries. Lately, I've been seeing a lot of posts about paano daw sila makaka-land ng job. Yung mga clients or yung mga Philippine agencies, preferred naman nila ang may experience na. So today, I will share with you guys what I think is the reason why these clients or agencies preferred someone with experience. Kasi nga po, wala po kasing training. Unlike sa BPO, may experience ka man o wala, meron talaga ikong dadaanan na training. And siguro pinakmabilis dyan, 1 week na training. And then meron pa nga, lagpas 1 month. Dito sa VA, wala po. Or kung meron man, very, very few. Sa mga clients na nakuha ko, never po akong dumaan sa training. So I remember the very first time na nag-apply ako, wala naman talaga akong work from home experience. Basta wala akong VA experience kasi nga matagal ako sa BPO. Pero ang ginagawa ko talaga, kahit pasabihin na ang kailangan nila is with experience, nag-send pa rin ako ng application or ng resume. Pero ino-optimize ko ang aking resume. Depende kung ano yung ina-applyan. Siguro during those times na talagang nag-job hunt ako, to 6 months ako walang work, 20 times ako na nag-ayos lang ng resume ko bago ba. So, it's either iuuna ko yung work experience ko or iuuna ko yung skills ko, which also includes yung mga certification kung meron man. It's more of how you reassess yourself, how you get yourself be better para the next time around. Siguro, mas malakas ka nang mailalagay sa resume mo. And siguro kailangan din ng pasensya. Hindi po talaga madali maghanap ng client sa VA world. Pangalawa, pag nakuha nyo na yung job, hindi rin po madali. Kasi again, most ng mga clients and mga agencies, hindi na po nagpo-provide ng training yan. Pero syempre, pag nagamay nyo na, kaya na. So, good luck everyone. If it's really meant for you, darating yan. Hi, hello mga sis, mga team Mima Akla, kung ano man ang tawag niyo dyan. This is our 20th episode for our VA Diaries. Today we'll talk about job security. Sa BPO kasi, or to any other siguro jobs, there's like a process, di ba nga meron pang illegal dismissal na pwede mong i-file sa NLRC. Pero kasi dito sa pag-VA, as in, minsan pa nga si client mag-message na lang sa'yo or kakausapin ka, and then that's it. Yun na pala yun. Last nyo nang pag-uusap yun. Tapos next thing you notice, wala ka nang access sa mga tools. Bago ako mag-switch from BPO to virtual assistants, I have this impression na kapag nag-VA ako is stable yung magiging job ko. Until nandun ako sa situation na yung mga clients is ganun lang kadali para magtanggal ng mga virtual assistant. Hindi lang ito nangyayari sa mga baguhan. Kahit ang tagal nila, dumarating talaga sa point na yung business ni client is hindi na kumikita and darating yung point na kailangan niya magbawas ng tao. Swerte ka na lang kung instead na tanggalin ka, ay bibigyan ka ng more work para tanggalin yung iba and then ikaw na lang gagawa ng lahat. It doesn't sound good kasi nga may nawalan ng trabaho, pero at the end of the day, it's all about you. You wanna survive. You wanna keep your job. So dito sa pag-VA, kailangan mong maging wise, maging sigurista.
So, kaya may mga virtual assistants, they have multiple clients. It's not just about kailangan marami silang kitain. Yung iba, meron silang backup na client pa, meron pa silang another client, just in case mawala itong client na to.